Ang hindi tama, yung ang tigas ng muka. Di ba? Puta, opinion ko yun. Oo, hindi inciting yun. Di ba? Ang tigas ng muka. Itong si Benny Abante, no? Maghanda-handa na siya kasi malapit na siyang mamatay, no? Tanda-tanda na niya. And Benny, kung ano nakita mo kay Romeo Acop, ganun din ang gagawin sa'yo ng Pilipino. Exactly. No? Kahit nga buhay ka na ngayon, talagang walang respeto sa'yo, dinuduraan ka ng Pilipino. Yes. At ito ganun din. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mangyayari pa ba sa gobyerno na to? Pakisabi naman kung meron o wala. Kasi kung wala, at least alam na namin, hindi na kami aasa. Maghihintay na lang kami ng 2028. Diba? Masyado nang obvious yung ginagawa nyo eh. Diba? Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan, Hit It Music. Di kami natatakot Sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Pagpasensyahan nyo na at nagbabalik na ulit ang Joe Malone TV. Nagkasakit lang. Diyos ko. Hanggang ngayon, iba pa rin yung boses natin. Hindi ko kayo iiwanan. Tuloy-tuloy lang tayo. Totoo ang laban. Kahit na parang wala nang nangyayari sa gobyerno natin mga kayon, tuloy pa rin ang issue ng bayan ating pag-usapan. Walang susuko. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Inspirasyon. Totoong laban. Walang Bill ng kuryente. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Pucha, pag hindi ka pa na-motivate to, ewan ko na lang. Bill ng kuryente. Mababa lang naman. Pero, siyempre, alam, pag yung mababa na yan, pagka nagkakadikit-dikit, pucha, yun na. Ang bigat yan. Di ba, mga kayon? Okay, game. Mega love, shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man, o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagtutok at pakikinig, marahil nakita nyo na sa ating title. Sa mga oras na to, alam nyo na yung title, pero ako wala pa. Gagawing iisipan ko pa lang. Okay. Mga kayon, attendance check muna tayo dyan. Lahat ng mga nanonood, nanonood, tumatangkilig sa Joe Malone TV, paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung exact location ninyo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Happy New Year, Happy Hearts Day. Malapit na. Today is February 7, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Next week, February 14 na at siguradong puno na naman ang mga motel. Inuubo kasi ako. Malamig kasi sa Pilipinas. So, inuubo ako sa kasinisipon. Kaming mga anak, pati yung isa kong anak, si Bunso. Kaya yun. Ang hirap magsalita. Kaya kung mapapasin mo, medyo iba yung boses natin ngayon. Okay. Seryoso na tayo. Hindi ko alam kung ba't mababa yung views natin. Siguro nagsasawa na yung mga manonood natin na sa gobyerno natin. Alam mo yun, yung parang walang nangyayari. Puta, nakakasawa talaga sa totoo lang. Kahit ako eh. Puta, may mangyayari pa ba rito o wala na? Sabihin nyo naman sa amin para hindi na kami umaasa. Di ba? Kasi ang hirap eh. Alam mo yon, laban tayo ng laban, tapos sila unbothered, ini-snap tayo, hindi tayo pinapansin. Siguro sinasabi nila, yan nyo na, magsasawa din yan. Well, may siya, never burn out, pero hindi magsasawa. Gaya na sinasabi ko lagi, ito kasi ang comfort space natin, yung talakayan na ganito, and at the same time, ito kasi, information kasi to di ba?
Pinag-uusapan natin yung issue ng bayan na ayaw natin makalimutan na what the heck? Nasa impeachment na yung pinag-uusapan sa gobyerno pero yung managot sa flood control until now wala pa din. Obvious. Tapos yung impeachment kay Bongbong Marcos, wala na. Ibinasura na insufficient informed. Kulang, kumbaga. Hindi sufficient. Pero yung kay Inday Sara, madami daw ebidensya. O, di ba? Ganun ka-obvious po. Kaya kayong mga OFW na wag muna kayo umuwi. Hindi ko kayo inaano, ha? Kaso malilate, may stress ka lang. May stress ka lang pag nandito kayo sa Pilipinas. Unless hindi nyo papansinin. Pero how come na hindi nyo mapapansin? Pucha, araw-araw yan. Dati, pwede kang tumakas sa political news. No? Huwag ka lang manood ng TV. Patay mo lang yung TV. Wala na. Ngayon, patayin mo man yung TV. I am sure, konti na lang gumagamit ng TV, nanonood. Bubuksan mo yung cellphone mo. Kahit anong app pa yan, puta. Blue app, black app, red app, yellow app, kahit yung orange app. Ang laman, politika. Di ba? Okay, game. Game tayo mga kayon. Game. Game. May mga hihinihanda ako sa inyo. Yan yung sinasabi ko. Yung impeachment, galing kay Benny Abante, patay na daw yung kay BBM. Yung kay BP Sara ang binabantayan dahil maraming ebidensya. Lupit! Di ba? Kaya pala. No? Kaya pala yung last time, wala rin nangyari. Ay, nako, Diyos ko, Santissima. Ano bang gagawin natin dito? Alam nyo, talagang aware naman sila na obvious na yung pinaggagawa nila. Pero still, bumibenta Di ba? Parang pelikula ni FPJ, kahit ilang beses natin napanood, i-rewind nila ngayon, i-playback nila ngayon, ang dami pa rin nanonood kahit alam mo na yung mga linya. Ito ganun din. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mangyayari pa ba sa gobyerno na to? Pakisabi naman kung meron o wala. Kasi kung wala, at least alam na namin, hindi na kami aasa. Maghihintay na lang kami ng 2028. Diba? Masyado nang obvious yung ginagawa nyo Diba? Sa totoo lang mga kayo, kundi ako nagkasakit ako, tapos at the same time, tinatamad din ako. Kahit na ang dami ko nang naririnig na balita. Mga kayo, paki-like and share naman. Sobrang baba ng views natin. Paki-like at share naman na itong video natin. Paki-subscribe na rin, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe, paki-click yung bell icon. Sa description, meron ako mga backup channel dyan. Pagka hindi nyo ako nakita rito, doon nyo ako makikita sa food vlog, Tito ng Ina Mo, Tito Jom, at pati na rin yung When Tito Talks. Mag-upload tayo dyan, pati yung Solid Duterte update natin mga kayon. Maraming salamat paki-subscribe mga kayon. Sa totoo yun, tinatamad ako and at the same time, inubo sa kasinipon ako, saka busy ako sa anak ko kakahatid ng school. Ako driver kasi nila di ba? Nakakatamad. Bukod sa mababa yung views mo, bababa yung views ko, brother, talagang, puta, parang wala na nangyayari. Parang yung imposible, ginagawa nilang posible. Up until now, wala pa rin nangyayari sa flood control. Mas nauna pang makasuhan, mapahanap yung mga nasa Senado kumpara doon sa mga congressmen na talagang dawit na yung pangalan. Nakakapagod. Sa totoo lang. Nakakapagod. Kami, na political vlogger, na kailangan namin, can you just imagine yung wave ng information na kailangan namin isaksak sa utak namin para pagharap namin sa inyo, kahit papano alam namin yung mga pinagsasabi namin. Pero ngayon, pucha, talagang hindi ma-absorb. Kasi puta, parang wala na nangyayari. Actually, ganun na nga Di ba? May issue, malaking issue, anong gagawin nila? Simple lang. Gagawa sila ng panibagong issue para matakpan na tong issue na to. Ganun na nangyayari. Di ba? Talagang ganun. Jesus Mariosep. Ito, basahin natin. Okay. Exclusive 3-term again. Manila 6th District Congressman Benevenido Benny Abante muling tatakbo sa 2028. Bakit naka 3-term na sa pwesto? Katwiran ni Kong Abante sa ating source, ang kanyang kalaban na si Joey Oy ang naunang naproklama ng COMELEC na nagwagi noong May 2025 election at hindi siya. Kaya
valid lamang sa 2 termino ang pagiging kongresista at hindi natapos ang kanyang 3 termino. Ito'y sa kabila na nakaupo siyang kongresista ngayon sa bisa ng disqualification labang kay Uy o kay Joey Uy dahil sa pagiging naturalized citizen at hindi natural born citizen na siyang itinakda sa Constitution sa mga nais tumakbo sa national election. Matapos ipawalang bisa ang kandidatura ni Uy, si Abante ang ipinroklama ng COMELEC bilang winner kahit na lamang si Uy sa bilangan ng mahigit 1,700 votes at naunang naiproklama nagwagi kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. May reaction, pakapalan na talaga ng mukha mo. Parang espalto sa kalsada dito sa Punta. Santa Ana, District 6 yun. Di ba? Sa isang banda, tama eh. Tama kasi hindi naman siya nakatatlong termino dahil disqualified nga si Joey Uy eh. Ang hindi tama, yung ang tigas ng mukha. Di ba? Puta, opinion ko yun. Oo, hindi inciting yun. Di ba? Ang tigas ng mukha. Puta, hindi ka nga gusto eh. Di ba? Hindi ka nga gusto ng tigas dito sa isi. Ang nanalo nga si Joey Uy. Si Joey Uy nga ang nanalo. Di ba? Diyos ko naman, oh. Ang nakakapagtaka. No? Ngayon pa nila na-disqualified si Joey Uy, dati nang nanalo ng konsehal yan. Eh. Di ba? Diyos ko, Santissimo. Grabe, no? Talagang iba na requirement. Dapat ang requirement ngayon, hindi ka lang abogado, hindi ka lang Pilipino, natural born, Pilipino. Kailangan matigas din ang mukha mo. Well, pag nasa politics ka, kailangan talaga matigas ang mukha mo. Hindi lang dapat matigas, dapat wala rin yung hiya mo. Kasi public servant ka eh. Di ba? Hindi yung walang hiya. Iba yung walang hiya sa walang hiya. Di ba? Pero to walang hiya to. Ang tigas ng mukha. Di ba? Ganon. Ganon. Ganon dapat. Di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Di ba? Ayan the evidence is so strong. Nagdagdagan pa nga ito. We are confident that is sufficient in form and substance to move forward according kay Representative Laila De Lima. Mamamayang Liberal Party List, ML, February 7, 2026. Isa pa to. Di ba? Ay, nakakapagtaka na nanalo pa kasi no? May nagko-comment sa atin kasi binoto nyo. Ay, hindi po. Hindi po lahat na nanalo dahil sa boto. Di ba? And alam naman natin yan kung bakit. Okay? Hindi na natin kailangan pang sabihin dito, pero ang gusto ko lang sabihin, baka, in my own opinion, na hindi lahat ng nananalo ay binoto at hindi lahat ng natalo ay hindi binoto. Hindi ko sinasabi Baka lang naman, kung mali ako, di pasensya na. Sorry, di ba? Hindi namin alam, mali pala kami. Kasi walang walang konkretong sagot eh. Well, up until now, wala pa rin Wala pa rin, Diyos ko, Santissima. Yung flood control, wala na po. Wala na. Huwag na pa kayong umasa dyan. Dahil lahat nakatuon na sa impeachment ni VP Inday Sara. Doon na lahat nakatutok. Nakakalungkot yan. Di ba? Pucha. Pero syempre, ganun pa man, sabi nga ni Senator Peter Cayetano, kung ayaw nyo kay Sara, talunin nyo sa 2028. Which is obviously na hindi nyo kaya kahit magsama-sama pa kayo. Di ba? Mag-collaborate pa kayo ng pink, dilaw, isama nyo na yung buong rainbow. Hindi nyo kaya. Sa totoo lang, hindi nyo kaya si Inday. To tell you honestly, you cannot beat Inday talaga. Dahil talaga si Inday mahal ng tao Dapat ang mali kayo Kung gusto nyo manalo sa 2028 para doon sa mga re-electionists, kung gusto nyo manalo, dapat kinampehan nyo na lang si Inday rather than kalabanin at sirain at wasakin si BP Inday. Sana kinampehan nyo na lang. Baka dyan, talagang manalo kayo. O ma-re-elect kayo. Remember, pag wala na kayong posisyon, pag wala na kayo sa pwesto nyo, you might lose the power. Yung iba dyan, kaya naman tumatakbo dahil sa
sa power. Pera, may pera naman yan eh. Di ba? May pera naman yan, syempre. Sumasahod dyan. Kaya hindi ako well, partly, pwede rin naman, pero hindi secondary lang. Ang gusto talaga nila dyan, power. Puta, parang kang ano yan. Parang kang suot mo yung kapa ni Superman yan. Di ba? Ay, meron kang power. Di ba? Barangay tanod, kagawad, chairman, mayor, congressman, gobernador, senador, vice president, president, lahat yan, power! Parang naririnig ko si Kung, power! Di ba? Yan ang mahirap sa atin eh. Di ba? Game. Yeah, I guess unahin natin yung kay Kiko Barsaga. Sige ma'am, go ahead. Kasi I heard what Benny Abante said, no? Na ituloy-tuloy na natin yan kasi kahit na anong gawin mo, magsasalita pa din yan. That's what he said. It's not hindi siya faithful na quote, pero ganun yung reasoning niya, no? So, itong si Benny Abante, no? Maghanda-handa na siya kasi malapit na siyang mamatay, no? Tanda-tanda na niya. And Benny, kung ano nakita mo kay Romeo Acop, ganun din ang gagawin sa'yo ng Pilipino. Exactly. Correct. Kahit na buhay ka na ngayon, talagang walang respeto sa'yo, dinuduraan ka ng Pilipino. Yes. At ito yung bakit, no? Yung freedom of expression. Imagine ang sinasabi niya, huwag mo papasalitain yan kasi magsasalita pa din yan eh, di ba? Mhm. Si Kiko Barsaga na yan, ha? Kongresista yan. Yes. How Kaya much more? Itong Benning Abanteng ito, sa ordinaryong mamamayan katulad natin, wala talaga tayong karapatan magsalita para sa okluban na ito, no? Itong appointee ni George Garcia. So this very Totoo yun. Totoo yun, ay. Totoo ito sinasabi ni Ma'am Lorraine. Totoo. Kasi talagang kung ano, kita nyo kay Acop? Kay Acop, kaya nga nagre-react yung anak ni Acop eh. Di ba? Yung ginawa ng Pilipino kay Acop, binash online. No wonder kayang gawin yan ng mga Pilipino kay Benny Abante. Tama yung term ni Lorraine eh, ni Attorney Lorraine. Dinuduraan ng Pilipino yan si Congressman Abante. 'Di ba? At kung ano yung ginawa kay Acop, ganun din ang gagawin sa iyo. Kasi sobra naman eh. Biri mo, ano kung magsalita si Kiko? 'Di ba? Ano kung magsalita si Kiko Barsaga? Yun ang opinion niya eh. So, gusto niya ipa-expel para para hindi na makapagsalita. Ay ibang usapan yun. Kung kaya niyang gawin yun sa isang kongresista na kasamahan nila dyan sa House of Representatives, how much more kayang-kaya nilang gawin sa mga political vlogger, sa mga DDS vlogger na katulad namin, at sa mga ordinaryong Pilipino na katulad ninyo. Di ba? this very sacred right, no? Ito ang pinakasagrado natin na karapatan. Yes. Ang karapatan na Magsalita. mamahayag. Yun ang magsalita. Our right Yes. of our own opinion. Agree. Our own thoughts at magsalita tungkol dyan. Tinatanggalan niya si Kiko Barsaga na kongresista. Lalo tayo, di ba? So itong si Benny Abanteng ito, malademonyo ito, no? Malademonyo talaga itong taong ito. Talagang siya yung poster boy talaga ng the wolf in sheep's clothing, no? Mga false prophets na yan, mga galing kay Satanas, yung hayop na yan. No, so Ma'am, tinawag Yeah, yan go ahead. Tinawag yan siya na attack crocodile, hindi attack dog. Attack crocodile ang tawag sa kanya ni Congressman Toby Chanco. yeah, Sabihin si Congressman Abante, attack crocodile. Dalawang bagay po yan, ma'am. Attack, ibig sabihin, walang ibang ginawa kundi mangwasak, mangatake, manghataw, gamit ang pang-abuso sa poder. And then ang pangalawang termino, crocodile, buhaya. Ibig sabihin, corrupt. Yan pong, wala namang ibang meaning pa yun. Corrupt na, barumbado sa Kongreso. Yes. Tingin sa kanya. Kaya nga kumakalat ang meme sa kanya na santong kabayo, banal na aso. Mula doon sa kanta ng grupong Yano, niladong abay, banal na aso, santong kabayo. Dahil sabi mo nga, ma'am, okluba na, wala pa rin pinagkatandaan. No? Masama pa rin ang kanyang ginagawa. Inaabuso ang poder at pinagtatakpan ang mga mangungurakot, mandarambong at kanyang sinusupil ang mga gustong magsalita at manindigan dito. But I like your point na ni-raise mo, ma'am. Eric, Ang karapatan sa pagpapahayag at pagsasalita, ang karapatan sa pagsasagawa ng freedom of thought and expression
garantisado at protektado yan ng konstitusyon. Yeah. At hindi yan pwedeng labagin ng sino man kahit ng Kongreso, Ma'am Lorraine. Article 3, Section 4, the rights freedom of speech. Tsaka Eric, mga kababayan, nandyan si Kiko para sa mga constituents niya sa Cavite, di ba? So, for how many days na walang representative ang Cavite, yung distrito ni Kiko Barzaga. So, sa madaling salita, ito Oo nga pala, baka para doon sa mga hindi nakakalam, na-extend yung suspension ni Kiko Barzaga. Kasi nakabalik na siya dapat eh. So, in-extend yung suspension itong niya. si Benny Abanteng ito at ang kongresong yan, no, tinatanggalan nila ng boses ang mga constituents, ang mga Pilipino na constituents ni Kiko Barzaga na bumoto sa kanya. Sa madaling salita, binababoy talaga nila ang demokrasya. Walang boses. Tinatanggalan nila ng boses ang Pilipino. Yes. Sila ang naghahari-harian ngayon. And for what? Kasi si Kiko, talagang tinatanggalan niya ng takip si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. No, itong kongresong ito, pinakabulok. Pinakabulok. Ano bang 19th Congress ba ito? Yes, 19 saka 20. 20th. So, yung 19th and 20th. Kasi yung kongreso kung kailan Pareho na naman, presidente. ma'am. 19 at 20 ng pinakamalala. Yeah, yun ang malala. In all of history, napakabulok, no? So, Yung dalawang yan, 90th saka 28th Congress na yan, dyan nagsimula yung Quadcom, yung Tricom, yung mga EJK, yung mga drugs, yung yan. sa akin naman, yung kagandahan doon, ay nakikita natin kung ano yung totoong kondisyon ng Kongreso pala, no? Ganito pala nangyayari kapag ang Pangulo ay drug addict at manakaw. At ganito pala kasama kapag ginamit ang gobyerno para pagtakpan ang isang magnanakaw, ang isang mandarambong na Pangulo na drug addict pa. Tapos sinabi pa ni Laila de Lima, ito patong saban na ito na walang integrity, na ang drug addiction daw ay hindi siya for impeachment, hindi siya cause for hindi siya ground. impeachment. Can you imagine? No, can you imagine that? So, kain suka itong si Saba. Hindi lang Saba kinakain niya, pati suka niya, no? 'Di ba? Puta, basic eh, basic. Kung halimbawa drug addict ka, hindi yun ground for impeachment. 'Di ba? Anong klase yan? Anong klaseng pag-iisip, pag-uutak yan? 'Di ba? Talagang obvious na talagang, well, sabagay, anticipated ko naman na wala naman, na drama lang naman talaga yung impeachment for VBM. Drama lang naman talaga yun. Wala naman talaga silang dyan. Diba? Ano lang yung style, drama lang nila yan, palabas lang nila yan. Ang gusto talaga nila rito kay BP Inday Sara, talagang aalisin nila si BP Inday Sara eh, di ba? Kasi yan talaga ang tinik sa lalamunan nila. So, wala talagang integridad. So, parang for me, itiisin natin lang ito para hindi kami yung masyadong masaktan. Dapat ang tingin natin dito leksyon para yung bansa na ginagawa natin, no, the country that we're creating, we were going to learn all our lessons from this, no. So that's my hope for all of us kasi hindi na talaga pwedeng itong ganito, no. Talagang I agree. Ma'am Lorraine, ang Yeah. karapatan sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, at paghahayag ng saloobin po ay fundamental at hindi pwedeng sagkaan, hindi pwedeng sikilin ng anumang institusyon ng gobyerno. Yes. Bagamat may hangganan po yan sa batas, Ah. like libel, cyber libel, slander, yan po ay under the presumption of the guarantee of the rights. Pumapabor po ang batas na hayaan ng paghahayag, anuman kasakit ang pamamaraan o ang message. At kung may aggrieved party, hindi magreklamo ka, mag-counter privilege speech ka, ikontrahin mong sinasabi niya, kasi may floor of privilege speech naman, may platform dyan, mag-file ka ng kaso, o kaya ireklamo mo. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang Kongreso para ito ang mag-regulate kung kailan pwedeng gawin at gamitin ang kalayaan at karapatan sa pagpapahayag. The way they did it against SMNI, Ma'am Lorraine. yeah. Against you, against me, against Pastor Kibuloy, and against the anchors and reporters of SMNI. The franchise of SMNI is until 2030 or 2030. Matagal Yeah, pa. Matagal pa, mga 20 years pa dapat ang nalalapi sa franchise na ito, mga kababayan,
ay tinanggalan po ng karapatan na mag-broadcast ang SMNI in accordance doon sa free speech, free information, and freedom of expression just because tinanong ng SMNI namin kung totoo ba ang pag-aabuso sa pundo. Travel fund lang yun ha. Yun po ay toothpick. Kung nabulgar ng maaga, itong grabing pagmamalabis at pang-aabuso sa pundo at pangungulimbat nila Romualdez, ano pa kaya ang ginawa sa amin? Yes. Kulong kami ni Ma'am Lorraine ng 1 linggo. Pero Ah, indefinite, Eric. Indefinite yung ano Yeah, tama, nila. indefinite until they decide to lift Yeah. or to submit the committee report. So kung ipinakulong kami December 5 or 6, supposedly ang lifting noon ay mga February or March pa. Pero dahil nagsalita, ang taong bayan nagsalita noon, ang mga PMA alumni, graduate senior officers, medyo nanginig sila nung panahon na yon. Pero ibalik namin kay Congressman Kiko Barsaga. Kay Congressman o hindi si Kiko Barsaga, lalo na sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, lalo na sa ordinaryong mamamayan, may reklamo man kayo sa pamamaraan ng pagsasalita at pagpapahayag, pagsusulat, masakit man yan o hindi, let it be allowed because that is protected by law. Correct. Lalo na kay Kiko Barsaga, he represents a big district in Cavite sa Dasmariñas. Ano sir? Tama, Dasma area. Dasma. And yet, for almost 3 buwan na, mag-aapat na buwan na ngayon, wala po silang representation sa kanilang ibinoto at ibinigay na mandato sapagkat sinupil po ng Kongreso. Dapat ma-aware ang 4th District dyan ng DASMA dahil wala silang representative sa Kongreso eh. Di ba? Second point, bagamat ang freedom of expression and freedom of speech ay hindi absolute, hindi rin po license na kung kritiko ka ng gobyerno, kahit congressman ka, ay pwede kang i-gang up, pagtulong-tulungan ka dahil may numero sila. And that is how Martin Romualdez and Marcos weaponized Congress to the point na ito ay sinalaula nila. At Yes. binalatubas nila yung point namin ni Ma'am Lorraine, in-institutionalize nila Yeah. ang kalapastanganan sa demokrasya at nakakahiya ito sapagkat ang Kongreso ay dapat sandigan ng pagtatanggol sa demokrasya, hindi para lumabag sa mga karapatan ng mamamayan, including ang paglabag sa karapatan ng kanilang kasapi sa katauhan ni Kiko Barsaga. At anong kasalanan ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Hindi po siya nagpapatinag na magsalita at magpahayag tungkol sa isyu ng korupsyon at tinutumbok niya si Marcos at si Romualdez at ang kanilang gang ang involved at dapat managot. What is wrong with that? O bakit hindi natin sinasanksyon si Romualdez, si Kimbo noon, si Abante, at itong mga aliporis nila sa pag-abuso ng poder at pondo, hindi ang nagbubulgar laban sa abuso at pondo ang siyang sinisikil. That is a very wrong and dangerous signal right now under this government that Congress has become a weapon to oppress and suppress people and oppress the rights of the people as enshrined and protected in the Constitution, Ma'am Lorraine. Diba? Ang obvious eh. Obvious merong nakawan na nangyayari. Ang problema, wala, parang normal na lang eh. Di ba? Hanggang ngayon, walang nakukulong, walang big fish na na-announce. Tapos, eto na, impeachment na. Busy na naman ang lahat sa impeachment. Matatabunan na yung flood control hanggang sa wala na. Wala nang may pake siguro, o kung may pake man, hindi naririnig. Kasi kaya nilang di ba? Kaya nilang walang nangyayari. Walang patutunguhan. Malabo na nga sa sabaw pa ng puset eh. 'Di ba? Ganun na yung expression ko eh. Ganun na yung ko eh. Yung tansya ko eh, 'di ba? Nakakalungkot na parang nilalaro-laro na lang nila tong gobyerno natin, pati tayo. Imagine pera natin 'yan ha. Pondo ng taong bayan 'yan. Tax natin 'yan na napupunta diyan, naiipon na dapat gagamitin sa mga infrastructure, sa mga future na projects para mapagaang ang buhay ng bawat Pilipino. Pero ang nangyayari ngayon, bumibigat at lumalaki yung utang ng Pilipinas. Sino magbabayad yan? Tayo pa rin naman eh. Di ba? Kaya nga, tingin ko, isa rin sa mga dahilan kung bakit yung iba lang siguro, baka yan iniisip nila na wag na tayo magtrabaho, abang na lang tayo, sali na lang tayo sa mga ayuda program. Kasi pag nagtrabaho ka, kakatasan ka ng ayuda, di ba? Sa mga binata siguro, pwede yan. Pero pag may pamilya ka, hindi pwede. Kailangan mo magtrabaho eh. At alam mo, ang
ang sobrang, ba't di nila bawas? Kung talagang mga pro-Pilipino sila, I mean, ang iniisip nila, may malasakit sila sa kapwa Pilipino. Ang daming ways na pwedeng pagaangin sa totoo lang ang buhay ng bawat Pilipino. Puntahan na lang natin yung sa kuryente na lang Bababain nila yung kuryente. Di ba? That's number 1. Ibaba nila yung mga taxes. Income tax, o VAT tax. Bababain nila. Di ba? Pamurahin nila yung mga bilihin. Taasan yung sahod. Well, kung gusto talaga nila di ba? Sa tingin niyo, kung gusto lang talaga nila, kaya namang gawin Kaso ayaw lang talaga nilang gawin at gusto nila talaga tayong pahirapan. Para Para makalikom sila ng galing sa taxes natin at mabayaran yung utang ng utang ng Pilipino, utang ng Pilipinas sa ibang bansa, sa World Bank, nang sa ganun makaraos tayo. Pero ang tanong, hindi naman nakakaraos. Naipapasa lang na naipapasa. 'Di ba? Pagka ipapasa sa susunod na presidente. 'Di ba? Kaya talagang pahirap, hindi pagaang, pahirap. Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.